Alam na natin lahat ang paninigarilyo ay hindi maganda para sa katawan. Pero ang tanong, paano ba talaga naapektuhan ng isang sigarilyo ang katawan natin? At ano ang mangyayari kung titigil ka? Tara, himayin natin. Kapag humitit ka ng usok, mahigit 5,000 na chemical agad ang pumapasok sa katawan mo. Una, yung tar, isang itim na malagkit na substance, dumidikit sa ngipin at gilagid. Nakakasira ito ng enamel at nagdudulot ng tooth decay. Ang usok din ay nakakasira ng nerve ending sa ilong, kaya unti-unti kang nawawala ng pangamoy. Sa baga, sinisira nito ang cilia, mga maliliit na buhok na naglilinis ng airways. Kapag nasira, mas madali kang tamaan ng bronchitis at emphysema. Ang usok ay pumupuno rin sa alveoli, yung teeny sacs na nag-exchange ng oxygen at carbon dioxide. Pero dahil may carbon monoxide sa usok, naunahan nito ang oxygen sa dugo. Kaya after just 10 seconds ng paghitit, pwede ka nang makaramdam ng shortness of breath. Kasabay nito, dadaloy ang nicotine sa utak. I-release nito ang dopamine at endorphins, kaya ka nakakaramdam ng sarap at relaxation. Pero ito rin ang dahilan kung bakit nakaka-addict ang paninigarilyo. Dagdag pa, pinapaliit ng nicotine at iba pang chemicals ang blood vessels, sinisira ang lining nito, at pinapadalas ang blood clots. Resulta, mas mataas ang chance ng heart attack at stroke, at hindi lang puso ang apektado. Marami sa mga chemical ng sigarilyo ay nagdudulot ng DNA mutations. Dahil dito, tumataas ang panganib ng cancer, hindi lang lung cancer, kundi pati sa ibang organs. Sa US, halos 1 out of 3 cancer deaths ay dahil sa paninigarilyo. Importanteng maunawaan ang long-term impact para ma-motivate ang pagbabago. Pero heto ang good news. Kapag tumigil ka, mabilis ang balik ng katawan mo. 20 minutes after your last cigarette, normal na ulit ang heart rate at blood pressure. 12 hours, bumababa na ang carbon monoxide sa dugo. 2 days, bumabalik ang panlasa at pangamoy. 1 month, mas gumaganda ang baga, mas konti ang ubo at hingal. 1 year, kalahati na lang ang risk ng heart disease. 10 years, 50% less chance na magkaroon ng fatal lung cancer. 15 years, halos pareho na ang risk mo sa isang hindi naninigarilyo. Every step papalayo dito, binabalik mo ang health mo. Oo, mahirap huminto. Pwede kang makaranas ng anxiety at depression dahil sa withdrawal. Pero pansamantala lang yan. At may tulong din gaya ng nicotine replacement therapy, patches, gum, lozenges, pati counseling at support groups. Kahit simpleng exercise, malaking bagay para hindi ka na bumalik sa bisyo. Simple, sustainable steps, yun ang importante. Kaya kung naninigarilyo ka, tandaan mo, every puff counts. Pero every step papalayo dito, binabalik mo ang health mo. Habang mas maaga kang tumigil, mas maaga ring maghihilom ang iyong katawan. So, ano sa tingin mo? Ready ka na bang iwan ang sigarilyo at piliin ang mas malusog na future?